Thanks, tanan. Sa atong ipadayon ng atong series of studies sa predestination. This morning, it's part 5 already. So, halfway na ta. Halfway pa lang. Okay, so, sige, dito maglangan. Atong outline, of course, kay part 5 naman ta, natay part 4 review. And then, atong i-refresh tong self sa tulip doctrine. And today na nata sa L, limited atonement sa tulip. And then, what the Bible really says. So, tundahan na siya. And reflections. So, may mga points nga itong pagkatanaan karong butaga, hopefully, mahumanatag sa iyo. Sa part 4, last Sunday man to, may nunduman ninyo ato. Kasi pinaka-important nga point na nunduman sa part 4. Ang part 4 is about, kato siya, part pa to siya sa unconditional election. Kaya karoon ng tama, part 5, parang limited atonement. So, pinag-limited atonement o yung next is irresistible grace. Kaya tagsitagsa lang siya ka-sesyon. So, sa inyong mahinungguman, sa last na to, unconditional election. Wala. So, sige, retas kong review. Kini mo ilahang justification sa ilang belief or sa ilahang morbang creed. Ilang ituhuan that God does not base His election on anything He sees in the individual. He chooses the elect according to the kind intention of His will. Kanya, without any consideration ko o merit within the individual. Nor does God look into the future to see who would pick Him. Also, some are elected into salvation, others are not. Last meeting, Ephesians 1, 4 to 5 ang atong i-discuss. Ako namin sa last meeting, kining 4 to 8, abot pa verse 14 na sa part maybe 9 or 10. Part 9 nata. So anyway, sa Ephesians 1, 3 and 4, dipili na tadaan before the foundation of the world. So, waka matungkol ang kalibutan, dipili na kita. Pero kisa mo kita, ang tao, kinsa wala pilian, ang mga angels. So, kung nasa kayo magkagipili, natin na nabilin. Otherwise, kung tanan pa, hindi na siya pili. So, ato nang i-prove nga ang angels nakasala po even before the create ng kalibutan, pero wala sila kita chance. Ngayon din, we keep sila in chains of darkness until judgment. Ibutang sila, naglabay na sa Tartarus. So last meeting, I explained the Tartarus, kausa na ganun sila gawa sa Bible. Just like paradise, kausa or ang usa ang faith statement, the rest, vision or sa revelation, figurative. And it could be the place where the rich man is suffering sa Hades. Kaya hindi mo siya hell get. Ang translation hell, but the Greek is Tartarus, not Gehenna. Okay. Nga, pinay mga angels sa Panginoon, isang ituon sila, magtusap sa Diyos, pero nahadlok ka na, pero wala sila chance. Nagturog sila sa hadlok, but wala sila chance. Dire sa Jude, yung katong wala mo keep sa ilang position, lipiya sa ilang namutangan, and they kept in eternal chains, in deepest darkness for the judgment of the great day. So, muna ang situations mga angels, muna nga, kung nasabta lang ganun na to, we should appreciate, no, na dipili ta, ipagkamatyan ta sa Ginoo. Unya, aside from that, ang katong mga angels, wala nang itagaan o chance. So, kita may chance, therefore, mangdamay gina sila. Mangdamay sila para na ito madang kabilis ka mag-inusara. So, kung na siya niya, proof na to ang another proof na angels wala itagaan chance, and it is clear that he did not come to help angels, but the descendants of Abraham. So Christ came to help not the angels but us. So muna siya ang nakalahi ng palang yung standard elect, mga pinili. Okay? And then, dire nakita nato na i-emphasize yun na samtang helpless na ta, kay kung makasala ta, gigaligdan man ta, araw sa kadungog, helpless ta, yet died at that appointed time for the ungodly. So this is a conditional, tanan niyang ikwan niya, na condition kung saan pagdawat. So, tanan di pagkamatis kinodili lang ang mga elect. So, dire karoon na condition. Ipawaling sa gospel to every creature, ang mutuo sa gospel of pabaptize will be saved. Ang dili mo to o condemn. So, may basis for condemnation or salvation. Dili because kipili na daas Ginoo. Dire sa kinisa si Peter na nagwali siya sa gospel for the first time after concludes verse 36, therefore let the entire house of Israel know with certainty that God has made him both Lord and Messiah. This Jesus whom you crucified. Ang mga tao, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and to the other apostles, brothers, what shall we do?
So makita na ito rin ng mutana sa buhaton, dinilipot na gospel, pero nasa aming buhaton. There is a repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promises to you, to your children, and for all who are far away, everyone whom the Lord our God calls to. So tawagon pa, pinagi sa gospel. Dili na daan. Katulong lang concept. Okay, so, pero pa, no? Sa Ezekiel, klaro kayo, na ang kasala, mamatay. Ang ginautan, may napasilutan, ang mga nagbinutan, may gantihan, o langit. So, muna siya sa Ezekiel 18:20, gani dire, at kalipay sa Ginoo, no, na magtalikod ang dautan, gikan sa ibang sala. Tuwal sa iyang pagtalikod, sa iyang mga gibuhat na batik, mabuhi siya. They shall live. They shall surely live, they shall not die. Gani ang iyang mga kalapasan na nahimo sa iyang kagahapon, kalimtan sa Ginoo. Karindot. Kung niya dire sa 24, ang righteous pod, kung matalikod sa iyang pagkatarong, buhat ng dimao, then dili siya mabuhi, mamatay siya. Not other righteous deeds nga yung gibuhat ko mo, shall be remembered. So makita na to nga ang salvation, ang reward sa depende sa pinuhatan sa tao. Dili ito kay dipili na kadas Ginoo. So wala sa Bible na sa predestination. But sad to say, many people embrace that not knowing it's from the enemy. So I hope kita mo stay faithful sa Word of God because parang ang Word of God pinabidatan. In fact, si Paul yung siya, he will repay ang Ginoo ko no. Ang Diyos, magabayad. He will repay according to each one's deeds. Matagbuhat sa tao. Kato, nagbuhat ko no patiently doing good. O nagpabiling yun, napalubon nga naghimog mayo. Seek for glory, honor, and mortality, He will give eternal life. While for those who are self-seeking and who will not the truth, but wickedness, there will be wrath and fear. So makita na ito nga, kung naging ni Paul, although si Paul may lang basis for claiming an predestination because Romans, kang Paul na, Ephesians, kang Paul na, appear nga na predestination, which we will discuss part 9 and 10. Kung na siya nga predestination in the Bible. Okay, so, si Christ, again, mali siya ni Christ, mabot ang takna, nga kato nga matay, sila lugnanan, makaduhog siyang tingog, kunya, mugula, those who have done good deeds to the resurrection of life, those who have done evil to the resurrection of condemnation. So, klaro niya po ng inyong ni Kristo. Okay? And then, nasa na higikuan na pagkamatay ko na sa Ginoo para na sa ship, kana ato ng tanawang pagbalik karon so din na ako i-appeal. Ito naman tayo discuss last time. So, dito na sa, again, balik na sa tulip doctrine, ang iyang L is limited atonement, also known as particular atonement. So, manang L sa tulip. Okay? So, kanya, kung sa may ilahang pananin, just remind us, again, ang question daw is, in the light of the scriptures that declare man's true nature as being utterly lost and incapable, how is it possible for anyone to choose or desire God? The answer is, he cannot. Therefore, God must predestine. So, kana mo ilahag yung belief. And then, arinata sa limited atonement, sa mga po ilang definition eh. So, yun na rin, Jesus died only for the elect. So, klaro ha? Si Kristo nagpakamatay lamang sa iyang mga dipili. O, pero ba? Klaro ba na? No? Pero, partly true, partly false. Okay, actually, kita dipili ko tandaan before foundation doon. Nagpakamatay siya sa iyang dipili, in a sense. Pero lahat ng concept. Kaya concept is, ang tao, pilitanan dipili. Nagipili pa ng impyerno, nagipili pa sa langit. So, kung ipili pa sa langit, mo ito yung hindi pakamatyan. So, hindi mo pilitan ng tao ang hindi pakamatyan. Mula siya nagutaw sa limited ang atonement. So, hindi matanan ng tao. Katulad ng ipili daan mo, iya pakamatyan. Although, again, in the sense, ipili na daan, ang tao, tanan hindi pakamatyan ni Kristo. So, marag na gamay po niya proof ba? Anyway, though Jesus' sacrifice was sufficient for all, it was not efficacious for all. So, may sabot na lang. So, may nakuha na nga, Jesus' sacrifice was sufficient for all. It was not efficacious for all. So, na siya. Ha? Ang understanding sa kay, enough ang sacrifice to Jesus for everyone. But ang effectivity of that is for the selected lang. Kapag wala ipili, hindi siya sufficient. Okay. Agree mo siguro na. Thank you. Muna siya ang gini-effication, effect lang sa pipili. Ang nasa lang yung reason, which is actually, sa'yo naman sa kay masugot ang sarili,
Isa'y napakamatay si Christ for all, di kita nang maluwas. So may reason ka, anong di kita nang maluwas, isa'y napakamatay si Christ para sa tanan. Kasi ato para sa tanan, ha? Ang lahat, para sa dipili lang daan. Dilitan ng tao, ipakamatyan. Sa Bible, sa kitulong ni Christ at mga apostles, para sa tanang tao. Maraya ang pagkamatyan. Pero anong dilit man yun mo effect sa tanang tao? Ang kamatayan ni Kristo. Sa inyong tanaw, important mo discussion. According sa ato pa, si Christ died for all people. Pero dili siya tanan maluwas. Okay, ang katong sa Bible Jesus sir, sa kuan tuo sa word na baptize, mo na sila kayang nag-reflect sa katong kuan itong mga kinahanglan buhaton niya. Kung dili siya tanan, kay dili man tanan ang nag-follow or receive kuan sa word sa Ginoo how to be saved. Sa ilaha siguro, as we will siguro discuss, like, sa imuha pang introduction, sir, kanang nanay selected saan, so, kanang no matter what happens, katulad yung elected ang paraan na kuan safe ka sa nila. Okay, so good. Thank you. So, sakto, no? Yeah, it's for all. Pero hindi man tanan, ang problema is, nga nung dili tanan because na condition. Kanalan mo ko, baptize, di ba? Hindi man tanan nung dawatan na. So, in a sense, sufficient siya for all. Kung kinsa tong kanahan, pero hindi man tanan tao mo dawat. So, mga nga, dili siya effective sa tanan. So, nag-iba truth ba sa side sa ilahapan? Pero dili siya exactly matter. Ang ilang ito is, tinay siya niyang death para na Diyos siya katulipilitan. So, nilitan ng tao, ipakamatya niya. Nga, another reason ka, so may lang reason nga, hanggang ka, aside pa itong ingon si Skay, na nagpakamatay siya, na may reason o na may condition. Kung may condition sila, may condition. Ang Bible, si Christ mismo may condition. Nga, katong buhat sa condition ni Kristo, okay, maluwas. Aside from that, napagawalaing mga reason nga nung diligid. Tangan, after ni Christ, dawat sila. Diligid yapon. Ngano ka? Backslide? Anyway, aside from that, actually, pagkamatay lang ni Kristo na, pagkadagyan ng taong di maluwas, actually, mga pas nga ni Subak, nilimutuo. Imposible yung tanan maluwas. Kanaan, even if after siya matay, tanan tao dawat, diligid tanan, kaya ito previous, although ito sa Old Testament, ito naghalat ng mga animals, na faith, okay, maluwas mo, di tanan. So, in a sense, sakto po ng ilang definition kung tinugitanaan. Pero na, dapat lapan na itong paglantaw. Nila is, na-limit to the elect na siya. Ganit na support for this position is drawn from such scriptures as Matthew 26:28. When Matthew 26:28, tingnan si Christ, this is the blood of the covenant which is shed for many. So, for many naman, dili ko na for all. Of course, dili nung gito na, many kita ang masay ba ito? Pero dili all. Dagan mang bumudawat ni Christ, even before matay si Christ, dagan na taong hindi nag-imadawat salvation because nireject sila. Kaya so, muna na, kanang term mainly, dito na siya, no? So, muna ilang basis ano, John 10:11 and 15, kato siyang sheep. Would say that Jesus died for the sheep, not the goats. Nice statement ito. He would lay down his life for the sheep. Di ba? Nice statement na. Kanya, per Matthew 25:32-33. Ito lang yung balikan niya. Anyway, pala na lang. John 17:9, where Jesus in prayer interceded for the ones given him. Diba pa siya prayer, no? Siya pray siya katong mga taga niya. Kanya, not only for them, sa verse 20, not only for these katong mga apostles, but those also will listen the words of the apostles, kanya part sa prayer. So, in a sense, dili kita lang kay di man tayo maminaw, di man tayo madawat. So, primary point ko lang lang mga definition. And then, so not those of the entire world. So, klaro ha, dili na ako. Na-source sila na. Next, Acts 20:28, Ephesians 5:5-28, it's about the church. Not 20:28, you know that Christ purchased the church with his own blood. So, you know that we state that the church was purchased by Christ. Not all people are purchased. And then, not all people, katulad po ng church na i-purchase. But remember, ang church is mga called out, mga tinawag. Kung sa'yo pagtawag, through the gospel. Yung gospel is for all. For the whole world, for all creature. Diba? Anyway,
Ang Isaiah 53:12, which is a prophecy of Jesus' crucifixion where He would bore the sins of many, not all daw. So, again, narinig na sa question kanina. Kanong dili man all, dili efficient sa all, dili efficacious to all, but sufficient for all, it's because nabuhay condition nga tao dili man mo dawat. So wala siya nga kung tanaw lang nimo kung casual lang kay ka wala kay murag broad nga background. Dali lang may chance padala ka. Dahil mga verses to support. So without proper study, madala gyud ka kay mura man sa tinuod, mura man justified. Pero katong ipakita ninyo nga again, not efficacious for all because dili magita ng tao mo dawat tungkol sa condition po. Kato ko sa gospel to baptize was ako talaga ako nawalihan di magita na mo to. So ako baptism ba bulikay na kung nagagustade baptismuhan na dito. So nga na ba no? No wala. Pero kung mabawat na sila, ang sufficient ito. Now, looking at this, no? Kaya ako balik ha. Ngayon dahil na, John 10:11-15 would say that Jesus died for the sheep, not the goats, per Matthew 25:22-33. So, how do you understand this one? In a statement. Sa per Matthew 25:32-33. Kung nga na pag-state, so may niya understanding na Christ really died for the sheep, or Christ died only for the elect. He did not die for all. Diba? Yan ay supporting verse kumuhay. As per Matthew 25:32-33. Kung ikaw na di ikalususyan na ade, unless Matthew 25:32-33. Yan pagkamatay siya, not for the goats, but for the sheep only. Diba? So, na-careful ta, kaya naman, kining Matthew 25 mismo, destroys the teaching nila. Pero ilang i-quote nila to support, ang ilang support supposedly is just the mention of sheep and goats. Yun lang. Mention of Matthew 25:32-33. It's the mention of sheep and goats. Pero kung statement pasahod mo, ngayong gila mo nga, Christ died for the sheep, not for the goats. Per. Kaya kung per, basis mo. So, matayanan kayo kay murag ni-appear na naagi support ang ilang belief using Matthew 25:32-33. Okay? So, after this round, after that, we will go to what the Bible really says. Ano ba yun? Some lang or for all? Okay, so sa Matthew 32:33, maglagi ko, kaya history o sheep o goats. Muna yun lang gigamit nga mura o basis. Pero kung tanawin mo ang ilang verse, na to, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne. And all the nations will be assembled before Him. And He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. So makita na to nga, i-portray ni Christ, nga mabot ang oras, nga maglingko siya may ang trono, tanang tao mga tubang. Karon mabahin ang tao sa duha. Okay? Sama ko sa aking pastor nga mag-separate sa sheep o sa goats. He will place the sheep on the right and the goats on his left. So again, I mentioned of sheep and goats sa 32-33, then support na nila sa ilahang belief nga kapag si Christ only for the elect. Pero padayon na to, 34, then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." So katong nasa right, ipa-inherit. Pero sa reason nga ipa-inherit sila, kaya ipili na sila daan or something else. Eh, mumatay lang gamit na siya to support nga si Christ died only for the elect, for the sheep lang. So, dire, ang reason nga nung ibutang sila sa tuo, unya sila nga sa tuo, tagaan sa nagante, ipa-inherit ng kingdom prepared for you from the foundation of the world. Kung sa reason? Ang reason ba is, dipili na sa daan? Or dili? Or, ningon pa si Christ nga, because I died for you? Ha? Mubay ni Christ nga, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world because I died for you. Eh, si Christ may supposed na nagsultian eh. Diba? Si Christ na nagsultian eh. Then, iyang butangan si Ron nga, because I elected you, I choose you, I died for you because you are sheep. How by reason? Wala na ito dire, by reason. When I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink. A stranger and you welcomed me. Naked and you clothed me. Ill and you cared for me. In prison and you visited me. That's the reason. Wala sabi nga, I died for the sheep and you are the sheep.
Di ba? Wag isa rin nga, inherit because I died for you. Pero asam nag-base ani siya sa gibuhat sa tao, klaro man, di ba? Nga, gigutom siya, gipakaon, giuhaw siya, gipainom, asang hero siya, giabi siya, bubuo siya, gigasik sinina, sakit siya, giabumahan siya, napriso siya, gibisita siya. Verse 7, then the righteous will answer him and say, Lord, when will we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? So, mutana sila. Take note in that the righteous will answer him. So, the righteous, what's the meaning? The elected, the sheep, the righteous, nagbuhat sa mataro. Based on the statement nga, you feed me, you give me drink, and so on. When did we see you stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill, or in prison and visit you? So, mangutana pa mga sila. Kaya, muna yung reason ni Christ, nga nung pa-inherit nila ang kingdom. So, in Antichrist 40, and the king will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever you did for one of these brothers of mine, you did for me. So, kung mo nag-ibuhat ko nila na, ibuhat ko nila ako. And then sa 41, then he will say to those at his left hand, you that are accursed, depart from me into the eternal fire prepared for the devil and his angels. So, ako naman yung gimension last meeting, no? Nga ang mga devil and his angels, gi-reserve na sila for this eternal fire. No? I-prepare na na daan. Pero, kining mga accursed, itong goats, tani mapabiyaan sila, then tayo sunod eh. Christ did not say, I did not die for you. Lalo, di ba? Tungkol sa ilang dibuhat. So, may nga sa verse 14, for I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not welcome me. Naked and did not give me clothing. Sick and in prison and you did not visit me. So, klaro kayo yung reason ni Christ, nanong ang ilang reward is eternal fire. Klaro kayo reason, nanong mo inherit ang mga righteous on the sheep. Again, dili kay ipakamatcha sila ni Christ, kundi tungod sa ilang dibuhat. Klaro kayo? And then sa verse 44, pumutanan na po sila, then they will also answer, Lord, when was it that we saw you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not take care of you? So, kaya putana, kung saan kita nimo? Kinahanglan ka nimo putana. Then he'll answer them, truly, I tell you, just as you did not do it to one of the least of these, you did not do it for me. So, yan yung itong mga kubos. Wala na itong tabangan, wala pinibuhat, so wala nagbuhat mo na ako. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So, makita na ito na, kailang mga verses, tanawa lang yun. Kagagay ko na lagi na sa mga Islam, for example, kung mo na lang tanawa mong sa gigikot properly, na explain mo context, you will see nga, diligid siya, mao. So, kung casual na, reading ka na, ay verse, okay na, di na ka check pa. Dalagay ka. Because katay lang definition kanina, kung pinood yun. Para man siguro nga para pinood. Okay, so before ko proceed na ako, ilang comments na may mga suggestions, whatever we can add. Kasi na-miss out ako, and then pwede na itong makatunan. Anything? So, wala. Arigata, what the Bible really says. Kung saan mong gihihang itudlo ka ng ang sheep pag yung pagkamatya or ang tanan. Okay, so, tanan na to. Before that, kasi namin verse in mind na magiging para sa sheep lang. Before ko mahatag mga verses na kung tahigit ka. Kasi namin yung mga verse in mind na daan. Kasi wala sa nako, then we can add that sa itong mga possible verses to explain to them na dili si Christ na pagkamatay sa mga sheep lamang to dili para gusto na. In a verse, you have in mind? Sige po, sige Brandon. Ang pinaka-common siguro sir, kanang John 3:16, for God so loved the world, kalibutan yun. So, siyempre, tanan siguro ako sa butana. Yes, thank you very much, Lolo. Pero sad to say, they keep on memorizing that. Lagi ka nang memorize nila. John 3:16. Pumili ka na nila. Dati lang pag-memorize nila, pero wala naman something nga, kapingan niya, God so loved the world. Kanya, katapaganin na condition, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, or begotten Son, that whoever believes Him may not perish, but have everlasting life. So, kanapandaan, wala na limited atonement, wala pong unconditional election. But they keep on using that one. Kita na mo nga, mura nga, I hope, kita na mahimot ang instrument nga mapakita ila. Sayang di kayo.
Huwag matabagan na ang atong inta maluwas po sila ba? Because they spend so much time. I would say, mas active pa na nato. Magalihok pa na sila sige nato. Pero, mana, sayang. Muna, knowing these things, hopefully kita maka-reach out to them. I cannot reach out all of them, but you may be able to reach out kay siyempre, limited mo to. So, kamo mga church members, kasi makatabang mo, kasabot nila para hindi masayang ilang cargo. So, sana, ma-misunderstood ka kung wala tayong doubt. No. Ang ato is, we want to know this para kita makatabang nila. Kaya kung wala tayo idea po, wala tayo knowledge, hindi doon nato nila, we cannot do anything. Wala tayo masulti, wala tayo ma-share. Ulit na kampante ng mga istorya nila about sa mga things na klaro tayo wala sa Bible. Remember, kung wala tayong pamilya sa teaching ni Christ, we have no God. Teaching ba ni Christ, kato nga din sa napagkamatay sa tanan? Diba? Teaching ba ni Christ nga nasa ipili ka para langit, nasa ipili para impyerno, hindi pa kamatay na para langit lang? Wala man, di ba? So, sige. Apa? Papailahin mo ba? Sige po. Nakalimutan ko na yung talata po, pero meron lang po yung ang Diyos na siyang may ibig ng lahat ng tao yung mga ligtas at mga alam na katotohanan. Okay, sige. Nandito yan. Okay, so, yes, true. Pero, in fact, I prepared 3 versions of that same verse. No? So, later on, we will discuss that. So, kana, klaro kayo. Sige, let's see. Unless na pamilayang kadugang. Sige, sis Jason. Walang bataw in Romans 6, verse 10. Sige, sis. For the death that he died to sin once and for all, but the life that he lives to God. Okay? So, kana, wala na ko na ma-appeal. Pero, yeah, nandito pa tayo mga additional verses to kanta. So, pwede ito magamit. Kung pinanglan natin lang i-strengthen kayo in sa life once for all. So, kanang once for all nga praise, kung na magbiligid, na may ubang recommendation na diligid sa tanan. Mag-once for all, meaning final, kaya ka ba? Kung ano sila ang plano pa. Of course, kanang for all, the sense nga for us tanan. Pero, yeah, pwede na natin na siya po ni Adam. Bila kung pili pa kayo sila, 12%, makuha na natin na. Pero kung stricter na sa mga expressions, kasi naigamay nga, tanda, nasa insulti. Pero okay, thank you, sis. Sige. So, kanina, na-mention naman ito last time. So, kanina mga verse lagi, mabalik-balik lang, ma-apply sa mga different aspects of tulip. So, dere, in general, we are helpless. Kay, kung sa sin, natin mga verses sa Old Testament, for example, sa New Testament, hindi maminaw, Isaiah 59, 1-2, the Lord's hand is not too short to save, nor his ears dull to hear. Verse 2, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face, so that he will not hear. So they're helpless kita. Okay, once mo kasala tayo, taligdan mo ta. Pati mahimo. John 9:31, we know that God does not listen to sinners. So, more than you, natay support nga verse na helpless kita tao. But anyway, for Christ, when we were still helpless, yet died at the appointed time for the ungodly. So, kung ang ungodly diha, gusto mo na. Di ba? Tanan nga, dili, pagka-Diyos mo. Di ba? Dili siya mo-fit sa ilang doctrine nga, katong distinct ka po langit, bisag magbati yung tinuhatan, ma-ungodly man ka, langit yung ka. So, pwede siguro mo support na tayo, pagkamatay mo siya sige pili. How about itong tayo impyerno? Ang uban na to, godly. Ang uban na to, dili, pero huwag mo sige pili langit na impyerno siya. So, katay mga ungodly na impyerno, huwag ito pagkamatay. Kaya yun na, nagpakamatay siya for the ungodly. So, this one, taro ka na siya, ang tanang mga tao ang pagmatay na, kay tao all have sinned, may tao na wala kasala. So, kung ito helpless na tanan, kahit kung sa sala, pero despite sa helpless na ito, ay pakamatay si Christ. And I hope, crucial na daan, kaya kinailan ni gamito, no? Sa una to, pero nagpakamatay mo si Christ. So, kana, okay na tanan. Pero in fact, hindi ko din nga na, kay, hindi siya akong illustration sa akong bago-study, wala kang nakadaog sa panta, kanang mga raffle draw, mga major prize, for example. Ang atong, in a sense, murag atong nabulutan na, murag nakadaog na tayo in a sense na. Pero ato sa i-comply, kung sa ikangay buhaton, para makuha din mo. Wala ka na makadaog ka, for example, kotse. Yes, nakadaog ka, nakapangalan na nanimo, pero di ka na ihatos mong palay. Kinanglan pa, present ka sa itong mga kinanglan buhaton. So yan na siya. Na way of accepting it, ato sa i-comply. Because Christ died for ungodly, human naman sila matay, eligible ka tanan. Kung tanang ungodly, eligible mo tawag ato. Pero, you have to comply sa requirements. Just like pagkatawag kotse,
I-comply sa nimo, like, kinanglan na kay valid ID, kinanglan within 60 days. Pero nga na, o kinanglan ba itong kaputol sa ticket, dapat i-present na nimo. Kung wala, di na mo makuha. So, mo na salvation, it's for all. Pero kung dili mo i-comply ka itong angin ko na ito, may simple na pangayas Ginoo, di na nimo po madawat. Okay? So, imposible mo daan, kaya pwede mo na ilagay gamitan nga argument nga, tungkol manang script pagkamatay na ito. So, sige. Next, kaning dire. Si John the Baptist mo na i-state nga about kay Christ. So the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So katungin ni Brad doon kanina. Love the world mo to. So dire, sin of the world. So ang word dire, sheep lang. Ang word ba sheep lang or tanang tao dito pasabot niya. So, dili tinuod nga ang iyang kamatayon para lang yun sa mga sheep. Okay, nga sin of the world. Dire kato ka bro down sa sunod na nga slide. So there, sugdan natin verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes, so condition, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Na condition. Ay condition klaro kayo. So si Christ could not lift up so that ang totoo, wala sa mingon nga, so that the sheep will not perish but have eternal life. Dahil that whoever believes niya. So dili sheep ang ipasabot niya. Kaya again ang sheep naman. So dili, bisan kinsa ang mutuo kaniya, makabaton ng eternal life. Muna tas verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes," so klaro diya pa ng condition, "in Him should not perish, but have everlasting life." So klaro, nga beloved niya ang world. Nga ang world, dili na siya consist of sheep lamang. Kaya kung isustain na ito lang yun, nga sheep na yun yung ipagamat yan, then pag-alam ni Kristo, sheep na po ang makabato ng eternal life. Nga, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So katong efficacious for all, might be saved. Natag na siya paraan, pero hindi mo tanan, depende ka sa reaction sa tao. So ang react nga positively, masave yun. Nga, dami, kung na nato, na, diligan ito pwede nga mubiya na. Kaya isang mataro ka ron, matalikod ka na, mamatay ba based on Ezekiel chapter 18 verse 24. Kung sa dagang mga verse sa Bible, nga, wala nang once and always say, maningkamot, yapon ta. Mabitaw nga, gilasing ka sa magsimba, mag-appeal sa itong mga activities. Kaya kung wala, delikado. Okay. So, parang na, the word, i-mention niya, the word. And the word is not just the sheep. Dire, ingon sa 1 John 2 verse 1 and 2. "My little children, these things I write to you, so that you may not sin." Kung araw din mong makasala. "And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And Himself is the propitiation for our sins, and not for us only, but also for the whole world." So, di mo kalimutan na yung katong yung pag-redemption. Kana kung dawat lagi ang tao. So, it's really for all, not for the sheep alone ang iyang kamatayan. Kaya, although ako lang may kwan, sa i-apply din nila sa general, pero kung manaw siya, it's more on katong manawa, nabiya sa church ba. Kaya, for the Lord is not slow about His promise, as some think of slowness, but is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. So, in fact, muna yung unang verse nihatag akong sa unang experience na preacher, the Church of Christ, nag-hiskot siya predestination. So, only can mention. Plus katong i-mention ni Brad Bong. So, dire, medyo limited siya actually kay ang iyang context, remind mo ang mga early Christians. Yung kanang iyo dire, ang mga early Christians ni, nga misulatan ni Peter, kung yang giingnan nga, ayaw pag unang dugay ang Ginoo, naglamay-lamay. But patience with you, di siya ganahan nga, initiative, but all should come to repentance. So katong mga wala na, nabiya sa church, dapat mabalik sila kung nagulak-ulak ang Ginoo. So, wala sa posible ang context, ani. Medyo limited siya. But, rin mo na ikabrad ano naman siguro na siya limited. Second rin, "This is right and is acceptable in the sight of God, our Savior, who desires everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth." So, klaro mo siguro na, no? He desires everyone na maluwas. Muna yung gusto sino? Ako, kasi ako gusto. Kung namin kamo ko, hindi mo gina ito kaya nga makuha tanan because hindi man tanan kudawat. So, what ang himo? Pero muna, puto ras ito mahimo yung buhata. So, diya klaro no nga,
ang Ginoo, our Savior, siya desires everyone to be saved. So, ito nga ako naghatag last time katong mga 80s, late 80s. Nihulong siya. Kaya klaro magaling ang Ginoo gusto maluwas tanan. Makaabot sila sa kamatuoran, knowledge of the truth. Live version na ni sa King James. And for this is good, acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So there, desires all men. Kasi sa desires everyone. Sa NIV, yung this is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, gusto tanan maluwas. Ang tao na gano'n na ang piliganahan. Mula nga, during the judgment day, no one can blame God kung ang impirno sila. Because God provided a way to make you to ang tao. So, muna nga, pakita na ito nga, fair good kami, no? Gusto niya, pero nasa tao. Pero kung i-sustain na ito ang ilang itudlo na dipili na ka langit ka, no matter what you do, dipili ka impirno ka. Hindi niya tanan desire ang tanan na luwas. Bakit? Sige po sa impirno. Ang may mga ba? Hindi tanan niyang gusto maluwas kaya sige pili para langit, sige pili impirno. Diba? So unfair kayo, kung nagbinutan siya, niya na impirno ko siya kaya. Kung sige pili mo para langit, niya katong nagbinuang, napili para langit na, diba? Sa ilang definition is, di siya mo tanaw sa merit sa tao. Di siya mo tanaw sa future, kung kinitawahan na, pili pa rin ako. Diba? Naman ito silang definition. So, unfair kayo na nagabuti tulad, nangikamot na kung hindi mo simpa. Ay, pero dito, katulad siya, no? Sige ito, Kristo, sa bulangan. Langit na siya. No? Langit na ito, Kristo, yung katubang. Diba? So, unfair kayo, but this one, di ka reklamo. Nabi tayo na yung grupo sa, di lang mo ito na impirno. Kaya no, it's injustice ko na sa Ginoo nga, patay na ganik, sinutan pa. Ako sila kayo na grupo. Pero anong injustice mas Ginoo, musilot siya. Paro mo ito nga, may pagkamatay siya pastanan, dito ka, nag-chance ang tao. Ang angay mo reklamo, ang anghel, iwas na kita ang chance. Kita, dito angay mo reklamo, kinatay chance, kita ganatay chance. Okay? So, klaro kayo na kaya, ang Ginoo gusto tanan maluwas. So, kung i-sustain ang predestination na doctrine, you are making God as unfair. Nga, ang uban, may impirno tuwod kayo wala niya ipili. Sa dire, may impirno ang tao tuwod kay siya mismo ang walang ipili sa Diyos. Dili ang Diyos. So, very fair ang God. Nga kini, no? Klaro makainin mo to provide niya tanan. No? After dying sa cross, muna nga, go to the whole world and proclaim the gospel to every creature. So, ang gusto sa whole world. Kung niya, every creature. Niya isa, whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. So, klaro kayo nga, ay condition niya, klaro kayo, whoever, relative pronoun, bisan kinsa. So, wala yun. Katong yun nga, gilimit ng iyang kamatayon dito lang sa mga sheep. Okay? Dire, last verse na to. This is about wedding, no? Nag-prepare wedding ang king. Kanya, ipa-invite ang mga pinili na daan. Okay? Siguro, kabahan mo siguro tayo nga, hindi na ito pwedeng i-invite na. So, katong repili, ito yung mga blessed na sense. Recently, sa mong faculty, ako walang invite, sila si Badong, invite sila. Because, limited mo yun na. So, kung napili ka, blessed na in the sense. Or, recently, February, may Emperor's birthday. Hindi ka ng tao ipili. Ako sa kung napilian. So, na po rin, gipili siya, pero unfortunately, ang gipili, wala ni Uma. Wala ni Abot. Ready na. So, nasuko ang king. So, karon pagkasuko niya, so, then he said to the servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. So, kanang invited, elected na siya. Pero gitawag siya not worthy. Ano man? Wala sa dapat to. Therefore, go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. Okay? Invite to the wedding. Bisa pinsa niya makita. So, those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. So, take note, both bad and good. And the wedding hall was filled with guests. So, klaro kayo nga, tanan, isang kisa makita nyo niya. So, posible mauna siyang ga-reflect sa Israel sa una, tabi pinili, kunya, ni-reject sila, then, isang kinsa, kita nga Gentiles, kulita. So, dili, ang ilang concept of elect, nga ipili, hindi gani maka-benefit. Diba? What benefit? Kaya, ni-reject pa sila. So, muna siya ang concept actually. Kita ipili ta before the foundation of the world. Pero kung reject ta, hindi ta pwede function nga,
dili ka pinipili na ka. Itagaan ka chance niya, depende sa ato kung sa ato reaction. So again, ang ato salvation, magdepende yapon sa ato. Sa atong response sa opportunity na gihatag sa Ginoo. Dili tungod kay dipili na sa Ginoo. Nga ato ka langit o ato ka sa impyerno. Any questions, comments? Let's try na to na. Or kinisa, we'll go to reflection. Wala? So kung wala, so arita diri sa atong reflection. Are we grateful to God knowing that we were helpless and yet Christ died to save the ungodly from eternal death? So I hope makabatong taong gratefulness. Pasalamatan ta sa Ginoo nga we're helpless at nakitang tanan pero napagamatay si Christ nato. Pasalamat ta nga dili tinuod nga ang ship lang ang ipili sa Ginoo. Kaya kung dili ta ship sa in the first place di magita ship. Di ba before tayo mo Christian di magita ship. So wala mapagamatay dato. Next, were there times that we believe that Christ died only for the people that we had already predestined to heaven. Ayaw ko lang talaga kita po sa inubuhay na nagtuho sa ang kalawasan para na yun sa mga ipili na daan nato sa langit. And last, we strongly believe that God wants to save all people, but the people are still lost because they reject Christ. Ayaw ko na itong belief. Strong taana nga. Ang Ginoo gusto yun muluwas na itong tanan. Based on verses na to, ang tao lang ang napabiling lost because they lang madawat kay Kristo. Again, even the elect sa Old Testament times, the Israelites, wala sila mag-avail sa salvation because they rejected Christ. So, with that, I hope natin na po sa itong lesson karon about limited atonement. It's not really for the sheep alone, but for all people, regardless of kung sa atong status, kung wicked ta or nagtinarong ta. But again, all our Lord righteous did not enough, so kinahanglan natin salvation. So, salamat. So, kung context na rin.